ko ay tuptin, hiling aming hingin. Pagkaan ay pawiin, lahat mag-isahin. Ginawa, huwag sikayuhin ang aming dalangin. Kaming lahat ay apunin at itong bayan namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila, "ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus." Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin. At ang mga namumuhay tumakas sa kanyang piling. Kung paanong iyong ulap, tinatangay noong hangin. Gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong iyong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Virgen Maria, mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad, at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta po kayo sa ngayong Lunes? Siguro po ang lahat ay nagkaroon na ng karanasan ng aha experience. Yun po bang hindi nyo sinasadya at pag natutunan ninyo, sasabihin mong, aha, ito pala yun. Sa ating buhay, maraming ganyan Katulad ko, halimbawa, nung
nag-aaral pa ako ng computer, yung isa-isa kong pinapasok yung pangalan nung mga tao, no, alphabetically. Tinitingnan ko pa yan kung sino ang A, kung sino ang B, kung sino ang C. Then, doon ko lang nalaman na may pipindutin ka lang pala na A to Z, no, sa computer. I-highlight mo yung lahat ng pangalan, tapos pindutan mo lang yung A to Z, automatic. Mag-alphabetical na yan sila. Kaya sasabihin mo, aha, ganun pala. Maraming bagay. Katulad ng karanasan ng mga alagad sa Ebanghelyo, ang dami nilang aha moments, ang dami nilang realization, ang dami nilang discovery, na kapag pala malapit ka kay Jesus, kapag ang buhay mo ay umiikot kay Kristo, sa ating poong Jesus Nazareno, ang dami mong matutununan at malalaman. Ang dami mong madidiscover sa Kanya. Kaya nga sabi ng mga alagad, hindi na po kayo nagsasalita sa amin ng patalinhaga. Diretso na po ninyong sinasabi sa amin. Kasi nga, ang mga alagad niya, nagkaroon na ng aha moment o isang paraan kung paano nila makilala si Kristo. Kaya nga nung sinabi ng mga alagad yun, ang sagot ni Jesus, darating ang oras. Darating ang oras. The hour. Yung oras ni Kristo, ang oras na kaniyang sinasabi, ay ang kaniyang oras na nakabayubay sa krus, kung saan ang lahat ng kaniyang mga alagad ay nagkanya-kanya, nagkawatak-watak at siya'y iniwanan. Ito ang oras na kaniyang sinasabi. Oras na para sa iba, ang kamatayan niya sa krus ay kahiya-hiya. Pero dahil sa kaniyang pag-ibig at awa sa lahat, ang krus na ikinahihiya ng lahat ay ang naging sagisag ng ating kaligtasan at pagkabuhay. Dahil nga sa kaniyang kamatayan sa krus, sinabi niya sa dulo ng ating ebanghelyo, huwag kayong matakot na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Binibigyan tayo ni Jesus ng pag-asang huwag matakot dahil ang lahat ng ito ay kanya nang napagtagumpayan. Dahil ang oras ay mayroong dalawang klase. Chronology, chronos, yun pong katulad ngayon, alas 5, alas 6, alas 7. Ito yung chronos, yung oras. Chronology, ito yung ating sinusunod. Pero kung tutuusin at kung titingnan ninyong mabuti, time is limitless. Time is everlasting. Time is infinite. Tayo yung naglalagay ng oras na iyan. Kaya nagiging chronology. Sequential time. Ano pa yung isang klaseng oras? Kairos. God's time. Oras sa Diyos. Oras ng Diyos. Kung papaanong ipinakita ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang tamang oras ng pag-unawa sa kaniyang misyon at magiging misyon ninyo, in God's time, mangyayari ang lahat. Sa panahon ng Diyos,
mapagtatagumpayan din natin ang ating buhay. Katulad ng panahong ibinigay ng ating mahal na Birheng Maria sa kaniyang pagpapakita sa Fatima. Ito ay oras ng Diyos, God's time, upang ipakita kung papaanong minamahal ng anak ang mga taong nawawalay sa Kaniya at sa pamamagitan ng Kaniyang ina, tinutulungan tayo ni Mariang dalhin ang lahat sa paanan at sa kaharian ni Jesus. Ito ang oras ng Diyos. Every day is Kairos. Ang bawat araw ay oras ng Diyos. Marahil marami ang hindi nakauunawa dahil malayo ang kalooban sa Diyos. Kung tayo ay malapit kay Kristo, kung tayo ay malapit sa ating Poong Jesus Nazareno, marami tayong matututunan sa Kaniya. Marami tayong madidiscover na ang bagay sa mundo, ang mga tunay na karanasan sa mundo, ay wala ng halaga kung si Kristo ang magiging katapusan ng ating buhay. Kaya nga't ang ating mahal na ina ay dinadala lahat sa Diyos ang kaniyang mga anak. Ang panahon ng Diyos, ang oras ng Diyos, ay oras ng pakikipagniig upang maunawaan natin at makilala ng mas malalim ang ating Poong Jesus Nazareno. Huwag nating gawing kronos lamang ang isang bagay kung hindi tayo ay pumasok sa oras ng Diyos upang maunawaan natin kung papaano siya nagdadala ng mga biyaya at pagpapala sa ating buhay. Kaya nga po, isang consolation na marinig sa Ebanghelyo ngayong araw na pagtagampayan ko na ang sanlibutan. Kung tayo'y tititig kay Jesus, kung tayo'y titingin sa Kaniya sa araw-araw, Kairos, ang oras ng Diyos ay mangyayari ng may biyaya at pagpapala. Sabi nga po ni Rabindranath Tagore, it's an Indian Nobel Peace Prize. Ang sabi niya, hindi ka lang tititig o tatayo sa dagat upang marating mo yung kabilang pangpang. Tama nga naman. Hindi tayo makararating sa ating pangarap kung hindi tayo gagalaw at hindi tayo kikilos ng aayon sa oras ng Diyos. Hindi yung oras ang babagsak sa atin kung hindi tayo ang gagalaw upang marating mo sa oras ng Diyos. In God's time, ang lahat ng iyong pangarap. Gagalaw ka, gagawin mo ang dapat upang makita mo ang pagpapala ng Diyos. Mag-a-abroad ka? Wala kang ang passport eh. Gusto mong magtrabaho? 9:00 na, tulog ka pa. Gusto mo ng biyaya ng Diyos?
Ayaw mo namang gumalaw. Gusto mo ng bigas, ayaw mo magbayo. Gusto mo ng ulam, ayaw mong mamingwit. So paano papasok ang pagpapala ng Diyos kung ikaw ay hindi nakikiisa sa oras na ibinigay sa atin? Ito ang pangarap. Ang pangarap, binibigyan ng katawan. Ang pangarap, binibigyan ng laman. Ang pangarap, tinatanggal sa utak, dinadala sa gawa, dinadala sa oras ng Diyos. Huwag tayong mangarap ng gising na babagsak na lang sa atin ang buong biyaya ng Diyos. Hindi po. Kailangan nating pagtagumpayan, katulad kung papaanong nagtagumpay ang ating poong Jesus Nazareno sa sakit at kahihiyan na dinala ng krus na iyan para tayo ay maligtas sa kasalanan at kamatayan. Gagawa ka, masasaktan ka, magpupunyagi ka para mas masarap damhin ang tagumpay pagkatapos ng lahat ng sakit. Kaya nga ang ating Inang Maria ay palaging dalawa ang mensahe sa kaniyang pagpapakita sa kaniyang mga anak. Panalangin at pagbabalik loob. Mananalangin tayo kasama ang Diyos, ibibigay sa Diyos upang ang ating paglalakbay ay maging matagumpay. Repentance, magbabalik loob tayo sa Diyos, lilinisin natin ang ating katawan at ang ating kaluluwa upang dumaloy ang pagbibiyaya at grasya ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa Kairos. Tayo ay nasa God's time. Tayo ay nasa oras ng Diyos. Huwag po nating sayangin. Hayaan nating ang oras ng Diyos ang magpatakbo sa ating mga pangarap. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtatangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo.
Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Sa patnubay ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Fatima, naway gabayan tayong lahat para sa ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya, sa ating mga pangarap, sa ating mga trabaho, at sa kapayapaan ng bawat isa. Manalangin tayo. Diyos na kapayapaan, basbasan mo kami. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong na makapangyarihan sa pamamagitan ni Maria. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng magkabuhay. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayong ang mahal na Birheng ginugunita, kaming humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsiluhod po. Narito si Jesus ang dakilang oras ng ating buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari unang lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. I love the Lord, He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just. Our God is mercy, rest to the weary. Return, my soul, to the Lord our God, who points this away. I love the Lord. I love the Lord. He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kaniyang sinapupunan, ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kaniyang nagliligtas na pakikinabang. Sa pamamagitan niya,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yubuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming dasal. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iparangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati